Sa isang liblib na bahagi ng lungsod, may isang maliit na barong-barong na halos natatabunan na ng mga ligaw na damo at basura. Doon nakatira si Richard, isang matandang bulag na halos hindi napapansin ng kanyang mga kapitbahay. Siya ay may payat na pangangatawan, baluktot na likod, at maputing buhok na nagsisilbing saksi sa mahirap na buhay na kanyang pinagdaanan. Sa kabila ng kawalan ng paningin, hindi maikakailang matalim pa rin ang kanyang pakiramdam sa bawat tunog, amoy, at haplos ng kanyang kapaligiran. Tuwing umaga, gigising si Richard sa mahina ngunit pamilyar na tunog ng tilaok ng manok sa malapit. Pipilitin niyang mag-ayos ng kanyang sarili kahit walang salamin. At mabagal na lalakad palabas ng barong-barong gamit ang kanyang lumang baston na yari sa kahoy. Ang kanyang mga hakbang ay sanay na sa masisikip na iskinita at lubak na daan, na tila ba isang mapa ang naitatak na sa kanyang isipan mula sa mga taon ng paulit-ulit na paglalakbay. Ang araw ni Richard ay umiikot sa simpleng ritual ng pagkuha ng pagkain mula sa isang charity na matatagpuan sa isang kapilya ilang kalye ang layo. Minsan ay tinutulungan siya ng ilang kabataan sa lugar, ngunit mas madalas ay nag-iisa siyang gumagalaw. Sa kapilya, madalas siyang mabigyan ng sopas, tinapay, at minsan ay kaunting prutas. Sa kanyang isipan, walang halaga kung ano ang lasa ng pagkain. Ang mahalaga ay may laman ang kanyang tiyan upang maipagpatuloy ang buhay. Pagbalik sa kanyang barong-barong, kadalasang inuubos ni Richard ang kanyang oras sa pakikinig sa kaluskos ng hangin at mga yapak ng tao sa labas. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanyang paligid, hindi maiiwasan ni Richard na malunod sa mga alaala ng nakaraan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang pinakamabigat na pasanin niya ay hindi ang kanyang bulag na mga mata, kundi ang sugat sa kanyang puso, ang pagkawala ng kanyang anak. Bata pa lamang si Richard nang magkaroon siya ng anak na lalaki, si Adrian. Sa murang edad, iniwan sila ng kanyang asawa at mag-isa niyang itinaguyod ang bata. Sa kabila ng kahirapan, napuno ang kanilang maliit na tahanan ng halakhak at pagmamahalan. Ngunit ang lahat ng yon ay naglaho nang maganap ang isang trahedya. Isang gabi, habang natutulog silang mag-ama, isang sunog ang biglang sumiklab sa kanilang tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, ginawa ni Richard ang lahat upang mailigtas si Adrian. Ngunit sa kasamaang palad, nagkahiwalay sila sa madilim na usok at apoy. Nawala si Adrian at kahit anong paghahanap ang ginawa ni Richard sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, hindi na niya ito natagpuan. Ang masakit, siya rin ay nabulag dahil sa insidente na tuluyang nagpalubha sa kanyang sitwasyon. Ang trahedya ay matagal nang nangyari, ngunit hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ni Richard. Sa bawat gabing dumaraan, iniisip niya kung buhay pa ba si Adrian at kung nasaan ito. Nagdarasal siya sa Diyos na kahit isang beses man lang ay magtagpo silang muli. Sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy sa buhay. Umaasang isang araw ay magkikita rin sila ng kanyang anak. Ang bawat araw para kay Richard ay isang pakikibaka, ngunit ito rin ay puno ng maliit na liwanag ng pag-asa. Sa kanyang puso, nananatili ang paniniwala na ang kanilang kwento bilang mag-ama ay hindi pa tapos. Sa bawat hakbang niya sa lupaing, tila nakalimot na sa kanya. Patuloy siyang umaasa na ang bawat tunog ng yapak at boses na naririnig niya ay maaaring magdala sa kanya sa muling pagkikita nila ni Adrian. Sa isang tahimik na hapon, habang nakaupo si Richard sa labas ng kanyang barong-barong, dumaan ang kanyang matagal ng kaibigan na si Mang Bert. Si Mang Bert ay isang matanda ring tulad niya, ngunit mas malakas ang pangangatawan. Madalas silang mag-usap tuwing nagkakasalubong, ngunit sa araw na iyon, may dala itong balita na magbabago sa buhay ni Richard. "Richard, may magandang balita ako," bungad ni Mang Bert na may bahagyang ngiti sa labi. "Ano yon, Bert?" tanong ni Richard habang hinahawakan ng kanyang baston. "May kakilala ako na naghahanap ng tagalinis sa mansyon. Alam kong mahirap sa kalagayan mo, pero sa tingin ko, kaya mo naman. Marangal ang trabaho at may libreng tirahan din sa lugar," paliwanag ni Mang Bert.
Hindi agad nakasagot si Richard. Naisip niyang mabigat ang trabaho para sa kanya bilang isang bulag, ngunit alam din niya na wala siyang ibang mapagkakakitaan. Ang libreng tirahan ay malaking tulong din dahil ang kanyang barong-barong ay tila bibigay na sa susunod na bagyo. Sigurado ka bang kakayanin ko, Bert? Bulag na ako. Baka mas maging abala lang ako kaysa makatulong. Wika ni Richard na puno ng alinlangan. Kayang-kaya mo, Richard. Kilala kita. Hindi ka sumusuko. At saka, simple lang naman ang trabaho. Gusto ko lang din makatulong sa'yo. Sagot ni Mang Bert na may tapik sa balikat ni Richard. Matapos ang mahabang pag-iisip, napagdesisyonan ni Richard na subukan ang trabaho. Kailangan niyang kumita at ito na marahil ang pagkakataon na magdulot ng kaunting pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, sinamahan ni Mang Bert si Richard patungo sa mansyon. Sa unang tapak niya sa malapad na driveway, naramdaman ni Richard ang kakaibang karangyaan ng lugar. Ang hangin ay mabango, puno ng halimuyak mula sa mga bulaklak na tila buong paligid ay taniman ng rosas. Bagamat hindi niya nakikita, naririnig niya ang mga tunog ng tubig mula sa isang fountain sa gitna ng hardin. Ang laki nito, bulong ni Richard na puno ng pagkamangha. Oo nga, Richard, parang palasyo. Sagot ni Mang Bert habang ginagabayan siya papasok sa malalaking pinto ng mansyon. Sa loob, naramdaman ni Richard ang malamig na sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Naririnig niya ang malalayo at mahinang tunog ng mga hakbang ng ilang empleyado, ngunit sa kabila ng karangyaan ng lugar, tila may lungkot na bumabalot dito. Tahimik ang mansyon, parang may hindi nakikitang bigat na nananatili sa hangin. Pagdating nila sa kusina, sinalubong sila ng isang babae na mukhang nasa 50 o 60 taong gulang. Matangkad, may maayos na postura at mahigpit ang anyo nito. Ikaw na ba si Richard? Tanong ng babae sa mahina ngunit matalas na boses. Opo, sagot ni Richard habang iniaabot ang kanyang kamay. Ako, si Aling Sabel, ang tagapamahala dito. Sundin mo ang mga utos ko at magtatagal ka rito. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Sabi nito. Ngunit may bahagyang ngiti na nagsasabing siya'y hindi ganoon kasungit tulad ng unang impresyon. Salamat po sa pagkakataon, sagot ni Richard ng may paggalang. Sinimulan ni Aling Sabel na ipaliwanag ang kanyang mga tungkulin. Paglilinis ng mga pasilyo, pag-aayos ng mga kagamitan, at pagbabantay sa hardin kung kinakailangan. Pinayuhan din siya nito na laging mag-ingat, lalo na't hindi siya nakakakita. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakasanayan ni Richard ang trabaho. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ginamit niya ang kanyang mahusay na pandama upang gampanan ang bawat gawain. Nagdala siya ng konting kaayusan sa isang lugar na tila nalulunod sa kalungkutan. Sa tuwing tatapos siya ng isang araw ng trabaho, nakadarama siya ng kakaibang pag-asa. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung bakit tila malungkot ang mansyon, hindi niya rin ito inintindi. Sa halip, inisip niya na ang bawat araw na siya'y may magagawa ay isa ng biyaya. Para kay Richard, ang mansyon ay hindi lamang lugar ng trabaho. Ito ang unang hakbang sa pagbabago ng kanyang buhay. Isang maaliwalas na umaga, sinimulan ni Richard ang kanyang araw sa paglilinis ng malalawak na pasilyo ng mansyon. Bagamat bulag, na perpekto na niya ang bawat galaw ng kanyang kamay sa paggamit ng mop, basahan at timba. Ang sahig ay tila hindi nagkaroon ng anumang alikabok sa tagal ng kanyang serbisyo. Sa bawat yapak niya sa marmol na sahig, ramdam niya ang lawak at karangyaan ng bahay. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang kakaibang lungkot na tila bumabalot sa lugar. Habang naglilinis siya ng isang mesa sa isang madilim na sulok ng sala, may naramdaman siyang kakaibang bagay. Isang malamig, makintab, at tila masalimuot ang disenyo. Maingat niyang inabot ito at nadama ang pamilyar na hugis ng isang pendant. Ito ay isang kwintas. Hindi niya maiwasang mapahinto. Sa pagpupumilit niyang tandaan, bigla siyang binaha ng mga alaala. Isang simpleng araw,
mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang isang eksaktong disenyo ng kwintas na minsan niyang ibinigay sa kanyang anak na si Adrian. Ang pendant na yon ay may hugis bilog na may ukit ng araw sa harapan at buwan sa likod. Simbolo ng kanilang pinagsaluhang mga pangarap noong sila'y magkasama pa. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kwintas ng maingat. Parang isang mahalagang bagay na maaaring magdurog ng kanyang puso kung mahulog. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Maraming maaaring paliwanag kung bakit naroroon ang kwintas. Maaaring nagkataon lamang. Maaaring hindi iyon ang parehong kwintas na kanyang naalala. Ngunit sa kanyang puso, nagsisimula ng tumibok ang matinding kaba at pag-asa. Isang bagay na matagal nang hindi niya naramdaman. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang malalakas na yabag ni Aling Sabel papalapit. Itinago niya agad ang kwintas sa mesa at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Tila walang nangyari. "Richard, ano na naman ang binabagalan mo riyan? Siguraduhin mong tapos na ang mga pasilyo bago magtanghalan," sabi ni Aling Sabel na may kasamang kunwaring pag-aasikaso. "Opo, Aling Sabel. Natapos ko na po halos lahat," sagot ni Richard habang pinupunasan ng mesa. Habang nag-uusap sila, hindi niya mapigilang itanong, "Aling Sabel, kanino po ba ang mga bagay na nandito sa sala? Parang marami pong mamahaling gamit." "Ah, lahat yan ay pag-aari ng may-ari ng mansyon. Siya ang bahala sa lahat ng bagay dito. Kahit nga hindi siya masyadong tumitigil sa bahay, napakaalaga niya sa kanyang mga koleksyon," sagot ni Aling Sabel na halatang pinagmamalaki ang yaman ng amo. "Ganon po ba? Madalas po ba siyang wala rito?" tanong ni Richard, pilit na ikinukubli ang kanyang interes. "Oo, si Sir Adrian kasi ay laging nasa opisina o nasa biyahe. Napakaabala ng buhay niya, lalo na't siya ang namamahala sa lahat ng negosyo nila. Minsan, 1 buwan bago siya bumalik dito," sagot ni Aling Sabel na tila sanay na sa ganoong setup. Habang patuloy si Richard sa kanyang mga gawain, hindi maalis sa kanyang isip ang kwintas na nakita niya. Ang kwintas na yon, ang pangalan ng may-ari ng mansyon na Adrian at ang kakaibang koneksyon na tila umaaling-aungaw sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang huwag munang magsalita o magtanong. Alam niyang ang anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng gulo at ayaw niyang masira ang tiwala na unti-unti niyang nabubuo sa mansyon. Sa kabila ng kanyang pagpapakumbaba, lalong tumindi ang kanyang pag-iisip. Ano ang posibilidad na ang may-ari ng mansyon ay ang nawawala niyang anak? Ngunit paano kung nagkakamali siya? Paano kung hinayaan niya ang sarili niyang pangarap at hinanakit na diktahan ang kanyang pag-iisip? Sa gabi, habang nakahiga sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang baston. Naisip niya ang mahigit 30 taon ng pagkawala ng kanyang anak. Ang kwintas na yon ay tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang liwanag na yon ay maaari ring magsilbing apoy na magbabalik ng sugat ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, napagtanto niya na ang araw na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama: pag-asa. Nagising si Richard kinaumagahan na puno ng pag-iisip. Ang kwintas na natagpuan niya ay parang nakatanim sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng tanong na hindi niya kayang baliwalain. Sa kanyang puso, may bahid ng kaba, ngunit may kaunting pag-asa rin na baka ang kanyang pinaniniwalaan ay totoo. Habang abala sa kanyang trabaho sa mansyon, napansin niyang papalapit si Mang Bert. Tulad ng dati, nagdala ito ng mga gulay na binili mula sa palengke bilang pasasalamat sa mansyon para sa tulong nito sa kanya noon. Nagkaroon ng pagkakataon si Richard na mag-usap silang dalawa habang nasa labas ng kusina. "Bert, salamat at dumalaw ka," bungad ni Richard habang iniabot ang kamay kay Mang Bert para sa isang mahinang tapik. "Walang anuman, Richard. Kumusta naman ang trabaho mo rito? Mukhang maganda ang kalagayan mo.
Sagot ni Bert na may ngiti sa boses. Tumigil sandali si Richard. Tila iniipon ang lakas ng loob bago magtanong. Bert, may nais akong itanong sa'yo tungkol sa mansyon na ito. Ano yon? Tanong ni Bert, bahagyang nagulat sa biglang seryosong tono ni Richard. Nakita ko rito ang isang kwintas. Isang kwintas na kapareho ng ibinigay ko sa anak ko noon bago siya nawala. Sagot ni Richard, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. At sabi ni Aling Sabel, pag-aari daw iyon ng may-ari ng mansyon. Napansin ni Bert ang bigat ng boses ni Richard. Richard, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman nagkataon lang. Hindi ko alam, Bert, pero hindi ko maalis sa isip ko na baka ito na ang sagot sa matagal ko ng tanong. Maaaring buhay pa ang anak ko, sagot ni Richard. Ramdam ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Habang pinag-uusapan nila ang bagay na ito, biglang bumalik kay Richard ang alaala ng trahedya. Parang nangyayari ulit sa kanyang isipan ang mga araw na iyon. Ang sunog, ang pagtakbo nila ng anak niya, at ang mapait na sandaling nagkahiwalay sila. Bert, hindi ko makalimutan ang gabing iyon. Ang sunog ang sumira sa lahat. Ilang beses kong tinangka na bumalik sa lugar kung saan kami huling nagkita. Pero wala akong nakita kahit anong bakas niya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan siya napunta. Bulong ni Richard habang sinasalo ang luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Si Mang Bert, bagamat hindi makapaniwala sa posibilidad, ay hindi rin kayang baliwalain ang damdamin ng kaibigan. Richard, kung totoo ang kwento mo, kailan nga ba nagsimula ang mansyon na ito? Baka may connection talaga. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mansyon. Ayon kay Bert, itinayo ang mansyon mga 5 taon na ang nakalipas. Napakayaman ng may-ari nito, ngunit hindi masyadong maraming tao ang nakakakilala sa kanya, maliban sa mga tauhan at ilang negosyante sa lungsod. 5 taon? Tanong ni Richard, nagsimulang mag-isip. Ibig sabihin, bago lang ito. Kung ang may-ari ng mansyon ang anak ko, Bert, baka ito ang naging paraan niya para maiahon ang sarili niya. Hindi sinagot ni Bert ang haka-haka ni Richard, ngunit halata sa mukha nito na naaapektuhan din siya. Hindi niya masabi kung tama ang iniisip ng kaibigan, ngunit sa puso niya, alam niyang kailangang malaman ni Richard ang sagot. Sa kabila ng pag-aalinlangan, napagpasyahan ni Richard na maghanap pa ng mga sagot. Hindi na niya kayang maghintay ng mas matagal pa. Ang pag-usisa tungkol sa kwintas at ang posibilidad na si Adrian, ang may-ari ng mansyon, ay nagbigay sa kanya ng layunin. Ngayon, may liwanag na gumagabay sa kanyang landas. Isang liwanag na matagal nang nawala sa kanyang madilim na mundo. Bagamat hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan, alam niyang bawat hakbang ay mahalaga. Sa kanyang puso, may bagong tibok na nagsasabing hindi pa tapos ang kanyang kwento bilang ama. Sa mga araw na sumunod, patuloy na bumabalik kay Richard ang mga hinala na umusbong mula nang makita niya ang kwintas. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong na tila walang sagot, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat upang mahanap ang katotohanan. Ang mansyon na minsang naging tahimik at malamig na tahanan para sa kanya ay ngayon ay naging sentro ng kanyang mga pangarap at pangamba. Isang hapon, muling dumalaw si Mang Bert sa mansyon. Binati siya ni Richard sa likod ng bahay, kung saan madalas sila nag-uusap. Hindi nagtagal, binuksan ni Richard ang paksa tungkol sa kanyang hinala. Bert, naalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa kwintas? Hindi ko talaga maalis sa isip ko. Bungad ni Richard, halatang may halong kaba at pag-asa sa kanyang boses. Oo naman Richard, sagot ni Mang Bert habang nag-aayos ng upo sa bangko. Ano na ang plano mo? Mukhang seryoso ka na talagang alamin kung anong koneksyon mo sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Richard. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero Bert, ang kwintas na yon, iyon ang eksaktong disenyo na ibinigay ko sa anak ko bago siya mawala. Hindi iyon simpleng coincidence. Napatango si Mang Bert, ngunit may halong alinlangan.
Alam mo, Richard, mahirap magsalita ng tapos. Baka nga nagkataon lang, pero hindi ko rin maalis ang posibilidad. Kung ang kwintas ay konektado sa anak mo, paano siya nakarating dito? Paano siya naging may-ari ng mansyon na ito? Biglang bumalik kay Richard ang alaala ng sunog. Isang gabing halos mabura ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Naalala ko pa ang gabing iyon, Bert. Ang sunog na iyon, iyon ang dahilan kung bakit nawala ang lahat. Sinubukan kong iligtas siya. Hinanap ko siya sa gitna ng apoy pero hindi ko siya nakita. At pagkatapos ng sunog, ang sabi ng mga tao, baka raw hindi na siya nakaligtas. Pabulong na sabi ni Richard habang pinipigilan ng luha. Napahinto si Bert. Hindi niya kailanman narinig ang buong detalye ng trahedya mula kay Richard. Ngayon lamang niya lubos na naintindihan kung bakit tila wala nang sigla sa buhay ang kaibigan sa loob ng mahabang panahon. Bert, hindi ko siya nakita noong gabing iyon, pero hindi rin nakita ang katawan niya. Walang ebidensya na siya'y patay. Kaya may bahagi sa puso ko na nagsasabing buhay siya, na baka nandito siya at siya ang may-ari ng mansyon na ito. Dugtong ni Richard, puno ng emosyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, napunta ang usapan sa mansyon. Ayon kay Mang Bert, narinig niya mula kay Aling Sabel na ang mansyon ay itinayo lamang 5 taon na ang nakalilipas. Hindi ito orihinal na lupain ng pamilya, kundi bagong pagbili lamang ng may-ari. Richard, kung totoo ang mga narinig ko, mukhang hindi naman talaga dito nagmula ang may-ari. Bagamat abala siya at laging wala, mukhang bago pa lang siya sa lugar na ito, sabi ni Bert habang pinagmamasdan ang malawak na hardin. Nag-isip ng malalim si Richard. Ang impormasyon na iyon ay parang piraso ng puzzle na maaaring magdugtong sa kanyang mga haka-haka. Kung bago lang ang mansyon at ang kwintas na nakita niya ay tila konektado sa kanyang anak, ano ang posibilidad na ang may-ari ng mansyon ay si Adrian, ang matagal na niyang nawawalang anak? Sa kabila ng mga tanong, napagpasyahan ni Richard na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang pagkakataong ito. Ito na ang pinakamalapit na narating niya sa paghahanap ng sagot sa misteryo ng kanyang buhay. Kung si Adrian nga ang may-ari ng mansyon, kailangan niyang malaman. Bert, kailangan ko pang maghanap ng sagot. Hindi ko kayang tumigil hanggang hindi ko nalalaman ang totoo. Kung mali ako, tatanggapin ko. Pero kung tama ako... Napahinto si Richard. Hawak ang kanyang baston. Baka ito na ang sagot sa mga dasal ko. Tama ka, Richard. Pero mag-ingat ka rin. Hindi lahat ng sagot ay madaling tanggapin. Sabi ni Mang Bert na tila sinasabihan ng kaibigan na ihanda ang kanyang puso sa anumang maaaring mangyari. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Richard sa kanyang maliit na silid, pilit niyang iniisa-isa ang mga piraso ng impormasyon na hawak niya. Ang mansyon, ang kwintas, ang pangalan ng may-ari, lahat ay tila nagtuturo sa iisang posibilidad. Ngunit sa kabila ng liwanag ng kanyang pag-asa, may anino ng takot. Takot na baka mali siya o mas masakit na baka tama siya, ngunit hindi na siya kilalanin ng anak na matagal na niyang nawala. Ngunit anuman ang mangyari, napagpasyahan ni Richard na hindi na siya uurong. Matagal na siyang nabuhay sa dilim, ngunit ngayon ay handa na siyang harapin ang liwanag ng katotohanan, anuman ang kapalit. Isang maagang umaga, nagising si Richard sa tunog ng mga sasakyan na huminto sa driveway ng mansyon. Malalakas na yabag ang narinig niya sa malawak na pasilyo at naramdaman niyang mas abala kaysa karaniwan ang mga tauhan ng bahay. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy sa paligid. Habang naglilinis ng mga hagdan, napansin niyang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Kasabay nito ang pamilyar na boses ni Aling Sabel na tila malugod na sumasalubong sa isang mahalagang panauhin. Pinilit ni Richard na ituon ang atensyon sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na makinig. Sir Adrian, magandang umaga po. Matagal po kayong nawala. Masaya po kaming makita kayong muli. Sabi ni Aling Sabel nang may kasamang galak.
Napahinto si Richard sa kanyang ginagawa. Ang pangalan na iyon, Adrian, ay tila kumalampag sa kanyang puso. Hindi niya lubos maisip kung paano ang isang simpleng pangalan ay maaaring magdulot ng ganitong epekto sa kanya. Ang hinala na matagal nang bumabagabag sa kanya ay tila mas lumalapit sa katotohanan. Habang nag-aayos si Richard sa gilid ng pasilyo, narinig niyang papalapit ang yabag ni Adrian. Sa wakas, natanaw niya ang lalaking abala sa paglalakad, kasama ang ilang empleyado na nagdadala ng mga dokumento at kagamitan. Bagamat bulag, natutunan ni Richard na maging mapagmasid sa pamamagitan ng pandama at malabong anyo na nakikita niya sa ilaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Richard ang kakaibang kilabot sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan ang lalaking abala sa pakikipag-usap at pagbibigay ng utos, hindi niya maalis sa isip ang pamilyar na kilos at postura nito. Ang mga mata ni Adrian, kahit hindi ganap na malinaw sa kanya, ay tila may kakaibang pagkamuka sa isang taong matagal na niyang kilala. Hindi maaaring siya, bulong ni Richard sa sarili. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang baston. Lumipas ang ilang oras bago nagkaroon si Richard ng pagkakataon na kausapin si Adrian. Nagkataong nagpahinga ito sa sala. Abala pa rin sa pagbasa ng mga papeles. Bagamat abala, pinilit ni Richard na lapitan ito upang magpakilala. "Magandang araw po, Sir Adrian." Mahinang bati ni Richard habang nakatayo sa gilid ng mesa. Tumingin si Adrian, bahagyang nagulat ngunit agad na bumalik sa pagiging abala. "Ah, ikaw pala ang bagong tagalinis dito. Kumusta naman ang trabaho mo rito?" Tanong niya nang walang gaanong emosyon, hindi man lang tumingin ng matagal kay Richard. "Mabuti naman po, salamat," sagot ni Richard. "Ako po si Richard at ginagawa ko po ang lahat ng makakaya para sa trabaho ko dito." "Maganda yan. Siguraduhin mong maayos ang lahat," sagot ni Adrian, bumalik sa pagbabasa ng mga papeles. Bagamat saglit lamang ang usapan nila, hindi maiwasan ni Richard na mapansin ang bawat kilos ni Adrian. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang tikas ng kanyang tindig, at kahit ang bahagyang pagkunot ng noo habang nag-iisip, lahat ng ito ay tila nagbabalik ng alaala ni Richard noong kabataan niya. Parang tinitingnan niya ang kanyang sariling salamin noong siya ay mas bata. Habang patuloy si Adrian sa kanyang gawain, si Richard naman ay nanatiling nakatayo sa malapit, pinagmamasdan ang bawat detalye ng kilos nito. Hindi niya maalis ang katanungan sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang ni Adrian, lalo lamang niyang nararamdaman ang posibilidad na ito ang kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang tahimik. Alam niyang hindi niya maaaring basta-basta sabihin ang totoo, lalo na't wala siyang sapat na ebidensya. Habang paalis si Adrian upang dumalo sa isang meeting sa lungsod, tumayo si Richard sa gilid ng pinto. Hawak ang kanyang baston. Habang sinusundan niya ng pandinig ang yabag nito palabas ng mansyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. "Ito na ang pagkakataon ko," bulong ni Richard sa sarili. "Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko na kayang maghintay pa." Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, binalikan ni Richard ang mga hinala at alaala. Ang pangalan, ang kwintas, ang pamilyar na mga mata. Lahat ng ito ay tila nagkakabit-kabit na. Alam niyang ang susunod na mga hakbang ay hindi magiging madali. Ngunit sa wakas ay naramdaman niya ang tibay ng loob na harapin ang katotohanan. Sa puso niya, umaasa siyang ang pagkakataong ito ang magdadala sa kanya sa sagot na matagal na niyang hinahanap. Isang mainit na hapon, habang abala si Richard sa paglilinis ng sala, natanaw niya si Adrian na pumasok sa mansyon. Kararating lamang nito mula sa isang pulong, nakasuot ng formal na kasuotan at may hawak na ilang dokumento. Ngunit hindi iyon ang agad na nakapukaw ng atensyon ni Richard. Sa ilalim ng kwelyo ng suot nitong polo, lumitaw ang isang pamilyar na bagay, isang kwintas. Napahinto si Richard, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang basahan.
Ang kwintas na yon ay hindi maikakailang pareho ng kwintas na minsang nakita niya sa mansyon. Ngunit ngayong nakasuot ito kay Adrian, lalong tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang anak na si Adrian bago maganap ang trahedya. Habang minamasdan niya si Adrian mula sa malayo, nagdadalawang isip si Richard kung dapat ba niyang banggitin ang tungkol sa kwintas. Pero sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi niya kayang palampasin ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Pagkatapos magpahinga ni Adrian sa sala, lumapit si Richard dala ang kanyang baston. Sinubukan niyang gawing natural ang kanyang kilos upang hindi mahalata ang kaba na kanyang nararamdaman. "Sir Adrian?" bungad niya, bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Sagot ni Adrian nang hindi inaalis ang mata sa kanyang hawak na dokumento. "Pasensya na po sa tanong, pero napansin ko po ang kwintas ninyo." "Napakaganda," wika ni Richard, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Bahagyang tumingin si Adrian sa kanya, inabot ang pendant ng kwintas, at saka ngumiti ng kaunti. "Ah, ito ba?" "Oo, isa ito sa pinaka-espesyal kong gamit." "Kung hindi po nakakahiya, saan po ninyo ito nakuha?" tanong ni Richard, hindi mapigilang ipakita ang kaunting kuryosidad. Sandaling natahimik si Adrian bago sumagot, tila nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang kasaysayan ng kwintas. "Ito ay galing sa aking ama, pero sa totoo lang, hindi ko siya personal na nakilala. Iniwan niya ito bago siya nawala sa buhay ko." Ang sagot na iyon ay parang dagok sa puso ni Richard. Hindi niya inaasahan na maririnig ang ganoong kasagutan mula kay Adrian. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatibay sa kanyang hinala, ngunit kasabay nito ay nagdala ng bigat na mahirap ipaliwanag. "Hindi mo nakilala ang iyong ama?" tanong ni Richard, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Oo, ang sabi sa akin, iniwan niya ito bilang tanda ng pagmamahal niya bago siya umalis. Hindi ko alam kung bakit o nasaan siya ngayon. Isa itong bagay na minsan ay pinaghuhugutan ko ng lakas." Sagot ni Adrian, halatang hindi sanay pag-usapan ang personal na bahagi ng kanyang buhay. Nagulat si Richard ngunit pinili niyang pigilan ang sarili. Hindi niya maaaring sabihin agad ang kanyang hinala. Gusto niyang makatiyak muna bago harapin si Adrian ng buong katotohanan. Pagkatapos ng kanilang maiksing usapan, umalis si Adrian upang bumalik sa kanyang trabaho. Naiwan si Richard na tulala, nakatayo sa gitna ng sala habang iniisip ang narinig. Napagtanto niyang napakalapit na niya sa sagot na matagal na niyang hinahanap, ngunit hindi niya kayang magmadali. Kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas ng loob upang harapin si Adrian. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit ang pag-asa na makita at makilala muli ang kanyang anak ay nagbibigay sa kanya ng tapang na hindi niya inakala na taglay niya. "Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ito," bulong ni Richard sa sarili habang iniisip ang tamang oras at paraan upang sabihin kay Adrian ang katotohanan. Ang kwintas na yon, na minsang naging simbolo ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ay tila naging sagisag ng muling pagkabuo ng kanilang kwento. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon ay tila tahimik na parang walang ibang tao, ngunit si Richard ay nanatiling alerto sa bawat tunog na naririnig niya. Ang hapon ay parang ordinaryo lamang, ngunit hindi niya alam na magdadala ito ng mga piraso ng kwento na magpapalapit sa kanya sa katotohanan. Habang naglilinis siya ng pasilyo malapit sa sala, narinig niyang nag-uusap sina Adrian at Aling Sabel. Bahagyang bumagal ang kanyang kilos at pinilit niyang makinig ng hindi mapansin. "Nakakabilib ka talaga, Sir Adrian," wika ni Aling Sabel habang nag-aabot ng tasa ng kape kay Adrian. "Sa kabila ng hirap ng pinagdaanan mo, tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Hindi lahat ng tao ay kaya ang nagawa mo." Napabuntong hininga si Adrian bago sumagot.
Kung tutuusin, mahirap talaga ang naging buhay ko noong bata pa ako. Pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin iyon. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo noon, sir? Hindi ko pa naririnig ng buo ang kwento mo. Tanong ni Aling Sabel. Halatang nag-aalangan ngunit puno ng malasakit. Saglit na natahimik si Adrian bago nagsimulang magkwento. Iniwan ako sa isang bahay ampunan noong bata pa ako. Hindi ko alam kung sino ang nagdala sa akin doon. Pero sabi nila, isang lalaki raw ang nag-iwan sa akin. Wala akong maalala sa kanya. Ang tanging naiwan sa akin ay ang kwintas na ito. Sabi ni Adrian, hawak ang pendant ng kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang sabi nila, baka raw galing yun sa ama ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kilala. Wala rin akong ideya kung bakit niya ako iniwan. Sa lahat ng taon na nagdaan, tanging ang kwintas na ito ang naging paalala ko na mayroon akong pamilya kahit papaano. Napansin ni Richard ang lungkot sa boses ni Adrian. Para bang ang kwintas na yon ay hindi lamang alaala, kundi isa ring tanikala ng kanyang nakaraan. Hindi napigilan ni Richard na mapaluha habang nakikinig mula sa malayo. Pero paano ka nakalabas ng bahay ampunan, sir? Tanong ni Aling Sabel, na halatang nagiging emosyonal rin sa kwento ni Adrian. Sa edad na 16, nagdesisyon akong magtrabaho sa isang maliit na tindahan. Simula noon, tinulungan ako ng may-ari ng tindahan na makapag-aral. Nakahanap ako ng mga scholarship hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Hindi madali, pero alam kong wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Napapailing si Adrian habang iniisip ang mahirap na pinagdaanan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit ako iniwan. Pero kahit ganoon, pilit kong iningatan ang kwintas na ito. Alam kong kahit papaano, simbolo ito ng pagmamahal ng aking pamilya. Si Richard, na nakatayo pa rin sa pasilyo, ay halos hindi makahinga sa narinig. Ang kwento ni Adrian ay nagbigay liwanag sa napakaraming bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang sunog, ang kwintas, at ang pangalan. Lahat ng ito ay tila nag-uugnay sa kwento ng nawawala niyang anak. Hindi niya mapigilang mapahawak sa kanyang baston ng mahigpit. Pilit na pinipigilan ang sariling umiyak. Nais niyang lapitan si Adrian sa sandaling iyon at sabihin ang katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi ito ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Richard sa kanyang maliit na silid, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga narinig. Alam niyang kailangan na niyang magtapat kay Adrian. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng nangyari? Paano niya haharapin ang posibilidad na hindi siya kilalanin ng anak na matagal na niyang hinahanap? Adrian, mahinang sambit ni Richard sa dilim ng kanyang kwarto. Anak, kung alam mo lang kung gaano katagal kitang hinintay, napagdesisyonan ni Richard na hintayin ang tamang pagkakataon upang sabihin ang lahat. Sa bawat araw na dumadaan, ramdam niya ang bigat ng panahon, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Gusto niyang masigurado na maayos ang lahat bago niya ibunyag ang katotohanan. Ang paghihintay ay tila nakakapasong apoy, ngunit para kay Richard, ito ang pinakamabuting paraan upang maipakita ang kanyang pagmamahal bilang isang ama. Isang umaga, habang si Richard ay abala sa paglilinis ng sala, nakita niyang dumating si Adrian. Kaswal itong nakasuot ng polo at slacks. May dalang ilang papeles at mukhang may kakaibang kalmadong aura. Para kay Richard, ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Habang pinupunasan niya ang isang antigong mesa, dahan-dahan siyang lumapit kay Adrian, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Sir Adrian? Bunggad ni Richard, bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto. Napatingin si Adrian sa kanya, bahagyang nagulat ngunit ngumiti ng magalang. Oh Richard, ano yon? May kailangan ka ba? Saglit na tumahimik si Richard, tila nag-iisip kung paano sisimulan ang usapan. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, pero gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa inyong nakaraan.
Kung hindi po nakakahiya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Adrian, halatang nagtataka. Tungkol sa nakaraan ko? Bakit mo naman naisipang itanong iyon? Huminga ng malalim si Richard bago sumagot. Alam ko pong hindi ko ito dapat itanong, pero gusto ko lang po sanang malaman. May nabanggit po kayo noon kay Aling Sabel tungkol sa sunog na nangyari noong bata pa kayo. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Adrian. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso ang kanyang muka na para bang binuksan ni Richard ang isang bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang tinatago. Oo, may nangyaring sunog nung bata pa ako. Bakit mo naman naitanong iyon? Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Richard ang pagbaha ng emosyon. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata habang bumalik sa kanyang isipan ang trahedya. Parang kahapon lamang nangyari ang gabing iyon. Ang apoy, ang sigaw ng mga tao, at ang masakit na pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanyang anak. Sir Adrian, mahinang wika ni Richard habang pinupunasan ang kanyang luha gamit ang manggas ng kanyang damit. Pasensya na kung magiging emosyonal ako, pero ang kwentong iyon, pareho nang nangyari sa akin noong bata pa ang anak ko. Napakunot noo si Adrian, halatang nalilito ngunit interesado sa sinasabi ni Richard. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Richard at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na matagal na niyang iningatan. Ang isa pang kwintas na katulad ng suot ni Adrian. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Inabot ni Richard ang kwintas kay Adrian. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang pendant. Nawala ang anak ko noong gabi ng sunog. Paliwanag ni Richard, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ito ang kwintas na iniwan ko sa kanya bilang tanda ng pagmamahal ko. Hindi ko siya nahanap pagkatapos ng gabing iyon, pero hindi ko nawala ang pag-asang buhay pa siya. Napako ang tingin ni Adrian sa kwintas na nasa kamay ni Richard. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Pareho ito ng kanyang suot, ang parehong disenyo, parehong simbolo. Hindi niya alam kung paano magre-react. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Adrian, halatang naguguluhan ngunit may halong kaba at pagkasabik. Sa akin ito, Sir Adrian, sagot ni Richard, halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. At ang kwintas na suot mo, mukhang ikaw ang anak kong si Adrian na matagal ko nang hinahanap. Tahimik na tinitigan ni Adrian ang kwintas sa kamay ni Richard habang ang isip niya ay naguguluhan. Hindi niya alam kung paano papaniwalaan ang sinasabi ng matandang bulag. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng kanyang puso na tila nagsasabi ng koneksyon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kung totoo ang sinasabi mo, mahinang sabi ni Adrian, paano mo ako hindi nahanap noong mga panahong iyon? Paano mo natiis na hindi ako makita? Tumayo si Richard, halos hindi makahanap ng tamang sagot. Sinubukan ko, anak. Sinubukan ko. Pero noong sunog na yon, nabulag ako. Nawala ang lahat sa akin. Ginugol ko ang halos buong buhay ko sa paghahanap sa iyo. At ngayong narito ka, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Naghalo ang damdamin ni Adrian, galit, lungkot, at pagkalito. Ngunit sa kanyang puso, may isang katanungan na hindi niya kayang pigilan. Posible bang ang matandang bulag na nasa harap niya ngayon ang ama na matagal na niyang hinahanap? Tahimik silang nagkatitigan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na may pamilyar sa presensya ni Richard. Ngunit hindi pa rin niya magawang magtiwala ng buo. Sa pagkakataong yun, alam niyang kailangan niyang malaman ang buong kwento bago siya magdesisyon. Matapos ang kanilang emosyonal na pag-uusap, hindi agad nakuha ni Adrian ang lakas ng loob upang harapin ang mga sinasabi ni Richard. Ang kanilang pagkikita ay nagbukas ng napakaraming tanong. Mga tanong na matagal nang tinago ni Adrian sa kanyang puso. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niya ang lahat, hindi niya maiwasang magduda. Ngunit kasabay nito ay may bahagyang liwanag ng pag-asa.
Posible bang ang matandang bulag na ito ay ang ama na matagal na niyang hinanap? Kinabukasan, muling nag-usap sina Adrian at Richard. Sa pagkakataong ito, mas bukas na ang kanilang usapan. Umupo sila sa sala ng mansyon, magkatapat sa isang maliit na lamesa, habang si Richard ay pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Kung ikaw nga ang ama ko, panimula ni Adrian, bakit kailangan pang abutin ng ganito katagal bago tayo magkita ulit? Bakit hindi mo ako hinanap? Huminga ng malalim si Richard bago sumagot. Adrian, anak, noong gabing yon, lahat ng bagay sa buhay ko ay nawala. Ang sunog na iyon hindi lang naghiwalay sa atin, binulag din ako. Naghahanap ako, nagtanong, pero wala akong sapat na paraan. Pinilit kong magpatuloy, kahit mahirap, dahil umaasa ako na balang araw, magkikita rin tayo. Tahimik si Adrian habang iniisip ang mga sinabi ni Richard. Ang galit na naramdaman niya noong una ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ang tapat na lungkot at pagsisisi sa boses ni Richard. At ramdam niya na walang ibang hangad ang matandang ito kundi ang muling mabuo ang kanilang nawalang relasyon. Ang totoo, matagal ko ring hinanap ang mga sagot sa nakaraan ko. Sabi ni Adrian, bahagyang pinapakalma ang kanyang tono. Ang kwintas na ito ang naging koneksyon ko sa pamilya na hindi ko kilala. Pero ngayon, hindi ko alam kung paano kita pakikisamahan. Hindi ganon kadaling tanggapin ang lahat ng ito. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Inilahad ni Richard ang lahat, ang kanyang hirap, ang kanyang pagkatalo, at ang kanyang patuloy na pag-asa. Samantalang si Adrian naman ay nagkwento rin ng sariling karanasan. Ang sakit ng paglaki sa bahay ampunan, ang pakikibaka upang mabuhay ng mag-isa, at ang pangarap niyang sanay makilala ang kanyang mga magulang. Sa bawat salaysay nila, parang unti-unting natutulak ang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Adrian, sabi ni Richard sa isang mahinang boses, hindi kita hinihinga ng kahit ano, pero kung mayroon mang paraan para mapatunayan ko na ako ang iyong ama, gagawin ko. Tumango si Adrian, halatang napapalapit na sa posibilidad na si Richard nga ang kanyang tunay na ama. Sige, kung talagang sigurado ka, ipasuri natin ang DNA natin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, nagpakuha ng sample ng DNA sina Richard at Adrian. Sa bawat araw na naghihintay sila ng resulta, naging mahirap para kay Richard ang matulog sa kaba. Habang si Adrian naman ay tahimik ngunit halatang iniisip din ang lahat ng nangyari. Ang mansyon, na dati tahimik at malamig, ay tila napuno ng emosyon habang pareho silang umaasa at kinakabahan sa nalalapit na sagot. Dumating ang araw ng resulta. Halos hindi makahinga si Richard habang binubuksan ni Adrian ang envelope mula sa laboratorio. Nang makita ni Adrian ang papel, natulala siya at halos hindi makapagsalita. Adrian? Tanong ni Richard, halatang hindi makapaghintay. Ano ang sabi? Tumayo si Adrian, naglakad palapit kay Richard at hinawakan ng kamay nito. Ikaw ang ama ko, sabi niya, boses na puno ng emosyon. Ang lahat ng sinabi mo, totoo. Sa sandaling iyon, bumaha ang luha sa mga mata ni Richard. Napaluha rin si Adrian at sa unang pagkakataon sa maraming taon, niyakap niya ang matandang bulag na ngayon ay napatunayang kanyang ama. Salamat anak. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon, sabi ni Richard habang mahigpit na niyayakap si Adrian. Mula ngayon, magkasama na tayo, sagot ni Adrian, pilit na pinapawi ang kanyang sariling luha. Simula noon, nagsimula silang buuin ang relasyon na nawala dahil sa mga taon ng pagkakahiwalay. Hindi man madali, alam nilang pareho silang handang magbigay ng oras at pagmamahal upang mabawi ang mga nawalang panahon. Sa mansyon na minsang naging simbolo ng lungkot at pag-iisa, ngayon ay may bagong simula para kay Richard at Adrian bilang mag-ama. Matapos ang emosyonal na pagkilala bilang mag-ama, agad na inialok ni Adrian kay Richard na tumira sa mansyon bilang tunay na bahagi ng kanyang buhay.
Bagamat sanay sa kanyang simpleng barong-barong, tinanggap ni Richard ang alok. Alam niyang ito ang pagkakataon upang makabawi sa mga nawalang taon. "Simula ngayon, dito ka natitira, Papa," sabi ni Adrian habang hinahawakan ang balikat ni Richard. "Ayoko nang mag-isa ka pa." Napaluha si Richard sa mga salitang iyon. Hindi niya akalaing maririnig niya ang salitang Papa mula sa anak na akala niya'y nawala na magpakailanman. "Salamat, Adrian." "Anak," sagot ni Richard, halos hindi makapaniwala sa bagong simula na kanilang haharapin. Ang unang linggo ni Richard sa mansyon ay puno ng mga mahahalagang sandali. Hindi na siya itinuturing ni Adrian bilang simpleng tagalinis, kundi bilang ama na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng kanyang edad at kapansanan, si Richard ay nagtangkang tumulong sa mga simpleng gawain sa mansyon bilang paraan ng kanyang pagpapasalamat. "Papa, hindi mo kailangang magtrabaho dito," sabi ni Adrian nang makita ang kanyang ama na nagwawalis sa hardin. "Anak, gusto kong maging kapaki-pakinabang. Ayoko namang umasa na lang sa'yo," sagot ni Richard na may ngiti. Ipinapakita ang kanyang kasiyahan sa simpleng ginagawa. Sa kanilang mga kwentuhan tuwing gabi, ibinabahagi ni Adrian ang kanyang mga alaala mula sa bahay ampunan hanggang sa mga tagumpay niya bilang negosyante. Samantala, ibinabahagi naman ni Richard ang mga kwento ng kanilang pamilya bago ang trahedya. Ang mga gabing iyon ay nagbigay daan upang mas makilala nila ang isa't isa at mabuo ang mga nawalang taon. Isang hapon, dumating ang ilang kaibigan ni Adrian upang kumustahin siya. Kasama rito sina Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa universidad, at si Claire, ang business partner niya na tila may lihim na paghanga kay Adrian. "Marco, Claire, gusto kong ipakilala sa inyo ang papa ko," sabi ni Adrian na may ngiti habang ipinakikilala si Richard. "Magandang araw po," bati ni Marco habang inaabot ang kamay ni Richard. "Matagal na naming hinihintay na makilala kayo." "Salamat, anak," sagot ni Richard. Halatang nasisiyahan na bahagi siya ng bagong mundo ng kanyang anak. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ng mga kaibigan ni Adrian kung gaano kasaya si Adrian sa piling ng kanyang ama. Ang mansyon na dati tahimik at malamig ay unti-unting napupuno ng tawanan at kwentuhan na nagbibigay ng bagong sigla sa bawat sulok nito. Isang umaga, sinorpresa ni Adrian si Richard sa pamamagitan ng isang maliit na pagtitipon sa hardin. "Papa, gusto kong maranasan mo ang mga bagay na hindi natin nagawa noon," sabi ni Adrian habang iniaabot ang tasa ng kape kay Richard. Habang nakaupo sila sa ilalim ng lilim ng mga puno, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga plano. Si Adrian ay nagbahagi ng balak niyang magsimula ng isang foundation para tumulong sa mga bata sa bahay ampunan, habang si Richard naman ay nagsabi ng kagustuhang magturo ng mga simpleng aral sa mga kabataan. "Kung kaya ko pang makatulong, gusto kong magbigay ng ambag sa mga nangangailangan, anak," sabi ni Richard. Ang boses niya ay puno ng kaseryosohan. "Papa, magiging inspirasyon ka para sa kanila. Malayo na ang narating natin, pero mas marami pa tayong magagawa," sagot ni Adrian na may ngiti. Sa paglipas ng mga linggo, napansin ng lahat ang malaking pagbabago sa mansyon. Ang malamig na kapaligiran ay napalitan ng init ng pagmamahalan at kasiyahan. Ang dati tahimik na hapagkainan ay puno na ngayon ng mga tawanan at masarap na kwentuhan. Si Richard, bagamat bulag, ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa buhay ng kanyang anak. Ang mga tauhan sa mansyon ay nasiyahan sa bagong dinamika. Si Aling Sabel, na dating tila istrikto, ay naging mas malapit kay Richard. "Ang saya na ng bahay na ito, Mang Richard. Parang napuno na ng kulay ang dati putlang mansyon," sabi niya minsan habang nag-aayos ng mga bulaklak. Sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap, nagtagumpay si Richard at Adrian na buuin muli ang kanilang relasyon. Ang mansyon, na minsang naging simbolo ng kalungkutan,
ay naging tahanan ng pagmamahal at muling pagkakabuo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nilang napatunayan na hindi kailanman huli ang lahat upang mahanap ang pamilya at magsimula muli. Hindi laging masaya ang buhay sa mansyon. Sa kabila ng muling pagkakabuo ng relasyon ni na Adrian at Richard, dumating ang isang malaking hamon na yayanig sa kanilang bagong nabuong buhay. Isang gabi, habang nakaupo si Adrian sa kanyang opisina sa mansyon, dumating si Claire, ang kanyang business partner. Halata sa mukha nito ang kaba. "Adrian, may problema tayo." Simula ni Claire habang iniabot ang ilang dokumento. "Ano ang nangyari?" tanong ni Adrian, agad na binasa ang mga papeles. "May mga issue sa ilan nating supplier. Tumigil sila sa pag-deliver dahil hindi pa natin nababayaran ang huling shipment. Bukod pa rito, may bagong kakompetensya na nagpapabagsak sa presyo ng produkto natin. Kung hindi tayo makakahanap ng solusyon, baka hindi tayo magtagal." Tahimik si Adrian habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Ramdam niya ang bigat ng problema, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinabukasan, napansin ni Richard ang pagiging balisa ni Adrian. Hindi ito sumama sa hapunan at hindi rin ito gaanong nagsalita sa buong araw. Nagdesisyon si Richard na lapitan ang kanyang anak. "Adrian, napansin kong parang may bumabagabag sa'yo," sabi ni Richard habang naglalakad palapit sa opisina nito. "Papa, wala naman. Huwag mo nang isipin," sagot ni Adrian, pilit na ngumingiti. "Anak, alam kong may problema ka. Hindi mo kailangang itago sa akin. Hindi man ako nakakakita. Nararamdaman ko kapag hindi maayos ang lagay mo," sabi ni Richard. Ang boses niya'y puno ng pagmamalasakit. Napabuntong hininga si Adrian. "Papa, malaking problema ang kinakaharap ng kumpanya. May posibilidad na malugi tayo. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin." "Sabihin mo sa akin ang detalye, Adrian. Baka may maitutulong ako," sabi ni Richard. Ang tono niya ay determinado. Sa gabing iyon, ipinaliwanag ni Adrian ang buong sitwasyon sa negosyo. Habang nakikinig si Richard, naalala niya ang sarili niyang mga pinagdaanan noong bata pa si Adrian. Bagamat hindi siya isang negosyante, mayroon siyang karanasan sa pagtitiyaga at pagharap sa mga problema. "Alam mo, Adrian, noong bata ka pa, maraming beses akong muntik sumuko. Pero natutunan ko na ang bawat problema may solusyon. Kailangan lang hanapin ang tamang paraan," wika ni Richard. "Pero Papa, paano ko hahanapin ang solusyon kung ang dami nang nangyayari?" Sagot ni Adrian, halatang nawawalan ng pag-asa. "Unahin mo ang mga bagay na kaya mong kontrolin," sagot ni Richard. "Makipag-usap ka sa mga supplier mo. Ipaliwanag mo ang sitwasyon mo. Kadalasan, mas mabuting magpakumbaba kaysa hayaan silang magalit. Tungkol naman sa kakompetensya mo, pag-aralan mo ang produkto nila. Baka may kahinaan sila na maaari mong samantalahin." Napatigil si Adrian sa mga salitang iyon. Napagtanto niyang tama ang kanyang ama. Sa halip na magpadaig sa takot, kailangan niyang maging matapang at kumilos. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Richard si Adrian na harapin ang mga problema. Bagamat limitado ang kanyang paningin, naging malaki ang kanyang papel sa pagbibigay ng payo at suporta sa kanyang anak. "Anak, huwag kang matakot makipag-usap. Ang mga tao, mas naiintindihan ka kapag nakikita nilang sinsero ka," sabi ni Richard habang naghahanda si Adrian para sa isang mahalagang pagpupulong sa mga supplier. "Salamat, Papa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," sagot ni Adrian na may ngiti. Sa tulong ng payo ni Richard, unti-unting nakahanap ng solusyon si Adrian. Nakipag-usap siya sa mga supplier at nagkasundo sila sa bagong kasunduan. Sinuri rin niya ang kakompetensya at natuklasan ang mga kahinaan ng kanilang produkto na ginamit niya upang maibalik ang tiwala ng kanyang mga kliyente. Makalipas ang ilang linggo ng pagsusumikap, nagsimula nang bumalik sa normal ang negosyo ni Adrian. Ang mansyon na minsang naging tahimik ay muling napuno ng masiglang usapan.
kasabay ng pagbabalik ng sigla ni Adrian. "Papa, hindi ko magagawa ito kung wala ka," sabi ni Adrian isang gabi habang sila'y magkasamang kumakain. "Anak, ginawa mo ang lahat ng ito. Ako'y nandito lang para magbigay ng kaunting gabay. Pero ang tagumpay na ito, iyo iyon," sagot ni Richard habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang krisis na dumaan ay nagbigay daan upang lalo silang magkalapit. Ang dating pader ng pag-aalinlangan ay tuluyang nawala at ang kanilang relasyon bilang mag-ama ay lalo pang tumibay. Sa kabila ng mga hamon, napatunayan nilang kaya nilang harapin ang anumang unos basta't magkasama sila. Papalapit na ang Pasko at ramdam sa mansyon ang kakaibang sigla na hindi naramdaman noon. Ang mga tauhan sa bahay ay abala sa paglalagay ng mga dekorasyon. Mga kumukutitap na ilaw, makukulay na palamuti, at isang malaking Christmas tree na halos umabot sa kisame ng sala. Si Richard, na ngayon ay opisyal ng naninirahan sa mansyon bilang ama ni Adrian, ay naroroon upang saksihan ang lahat. Sa bawat sulok ng bahay, dama ang init ng pagmamahalan at kagalakan na tila nagpawala ng malamig na lungkot na dati bumabalot sa lugar. "Papa, tingnan mo ang mga ilaw," sabi ni Adrian habang inalalayan si Richard papalapit sa Christmas tree. "Alam kong hindi mo na nakikita, pero gusto kong maramdaman mo kung gaano kaganda ang ginawa natin. Anak, kahit hindi ko makita, ramdam ko sa puso ko na mas maganda ang bahay na ito ngayon," sagot ni Richard na may ngiting hindi maipinta. Nang sumapit ang bisperas ng Pasko, nagtipon ang lahat sa mansyon para sa isang salo-salo. Nandoon sina Claire, Marco at ilang tauhan na itinuturing ng pamilya ni Adrian. Naghanda sila ng masasarap na pagkain at ang mesa ay punong-puno ng putahe mula sa hamon hanggang sa mga matatamis na panghimagas. Ngunit higit pa sa handa, ang diwa ng Pasko ay dama sa bawat sulok ng mansyon. "Papa, ngayon lang ulit ako nakadama ng ganitong kasaya sa Pasko," wika ni Adrian habang sabay silang nagbabahagi ng kwento sa hapagkainan. "Nakakatuwang makita ang saya mo, anak," sagot ni Richard. "Ito ang Paskong matagal ko nang inaasam." Sa gitna ng masayang pag-uusap, nagbigay ng mensahe si Adrian sa kanilang lahat. "Sa taong ito, natutunan kong hindi kayamanan ang tunay na nagbibigay ng halaga sa buhay. Ang pamilya, pagmamahalan, at pagpapatawad ang totoong yaman. Kaya't nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng pagkakataon na makilala ang aking ama." Ang mga salitang iyon ay nagbigay daan sa tahimik na pagluha ni Richard, habang ang mga naroroon ay nagbigay ng palakpakan at pagbati para sa mag-ama. Mula noong makilala niya si Richard, unti-unting nagbago ang pananaw ni Adrian sa buhay. Ang pagiging abala niya sa negosyo ay napalitan ng mas malaking pagtuon sa kanyang pamilya. Unti-unti niyang naunawaan na ang mga bagay na minsan niyang ipinagpalit sa trabaho, ang oras, pagmamahal at relasyon, ay ang mga bagay na may pinakamalaking halaga. "Papa, salamat sa pagbalik sa buhay ko," wika ni Adrian isang hapon habang sila'y magkasamang nagkakape sa hardin. "Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay kung hindi kita nakilala. Anak, ako ang dapat magpasalamat," sagot ni Richard. "Dahil sa'yo, nabigyan ng bagong liwanag ang buhay ko. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit ang ganito kasaya." Sa gitna ng kanilang masayang Pasko, isang ideya ang nabuo kay Adrian. "Papa, gusto kong bumuo ng isang foundation," anya habang nakaupo silang magkasama sa sala. "Anong foundation, anak?" tanong ni Richard, halatang interesado. "Isang charity para sa mga matatanda," sagot ni Adrian. "Gusto kong tulungan ang mga katulad mo na minsan nang nawalan ng pag-asa pero natutong bumangon ulit. Gusto kong bigyan sila ng tahanan at pagkakataon na muling makaramdam ng pagmamahal." Napangiti si Richard sa sinabi ng anak. "Napakaganda ng ideyang yon, Adrian. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang." "Papa, sapat na ang inspirasyon na binigay mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gawin ito," sagot ni Adrian
na nagbigay ng bagong alab sa kanilang mag-ama. Habang natatapos ang Pasko, ramdam ni Richard na unti-unting bumabalik ang liwanag sa kanyang buhay. Ang dating tahimik at malamig na araw-araw ay napuno ng init ng pagmamahalan at layunin. Sa mansyon na minsang naging simbolo ng kalungkutan, ngayon ay namumutawi ang pagmamahalan at kasiyahan. Sa gabing iyon, nag-usap ang mag-ama habang tinitingala ang mga bituin mula sa balkonahe. "Papa, natapos man ang Pasko. Magsisimula naman ang bagong taon para sa atin," sabi ni Adrian. "At sa bagong taon na ito, sisiguraduhin kong hindi na mawawala ang pamilya natin." "Oo anak," sagot ni Richard. Ang boses ay puno ng damdamin. "Ang mahalaga, magkasama tayo. Ano man ang mangyari, hindi na tayo magkakahiwalay." Natapos ang kwento sa isang yakap ng mag-ama, puno ng pagmamahalan, pagpapatawad, at isang panibagong simula para sa kanilang dalawa. Sa mga bituin sa langit, tila nagliwanag ang kanilang mga pangarap. Isang pangakong ang kanilang kwento ay magsisimula ulit sa mas masayang landas bilang tunay na mag-ama.